Thursday afternoon, everyone. As always, we bring you the latest stories of the day. I'm Denise Tan. And I'm Lourdes Vera. Here, we give you the latest, we give you the hottest, and we give you what's right. Stick around. Let's take flight. This is Afternoon Delight. Okay, it is Thursday, January 23. Ang ating pong delight of the day ay dapat fruit cup lang. Oo, ayan. Colorful. Saktong-sakto. Ano dapat to eh? Okay na ako sa fruit cup, puro sabi ng vitamin partner C, ko. oh. Fruit cup lang! Hala, fruit cup lang. Tapos, itong si Mary Mon, ng ating Mojo, to Yan. the rescue, Yep. nagbigay sa atin ng, actually, 2 box to ito. Assorted pastillas. 2 box, galing ito yung- Bulacan. Mali, dapat may tono. Ano nga? Haha! 2 box, galing Bulacan. Bulacan niya ka? Okay, so ito, yung original pastillas, isang box, and then the other one, meron tayong ube, yema, and the original flavor. Ang sarap-sarap, nakakatuwa tong si Merrimon. Masarap yung pastillas. Nakakatuwa si Merrimon. Oo. Kasi sentence construction nun. Ang sarap-sarap ng pastillas, Yes. nakakatuwa ka, Merrimon. Yan. Thank you sa pagdagdag sa aming delight of the day. Yan. Oo. Pero masarap yung yema. Oo nga, ang Yema sarap. gusto ko. Yung, hindi ko pa natikman yung, yema, yung plain gusto ko. Ngayon, kamusta naman yan sa throat mo? Okay lang? Hindi, kailangan madaming water para iwasan ang pagkakaroon ng sore throat. Yeah. Damihan mo kasi ang fruit cap. Ang fruit cap. Fruit cap. Tanggalin na. Maganda rin kung kahapon to natin kinain. Fruit cap on On a hemp day. hemp day. Teka, titikman ko yung pakwan. Ay, kaso lang kumain pala ako ng ng pastillas. So? Syempre matamis na yun. Baka mabawasan na yung sweetness na God never makes mistakes. Ika nga ng mga chumochongki. O, kamusta? Hindi ko malasahan. Tikman mo nga. Wala, wala Ay, kang lasa? nagpastillas ka na rin eh. Hindi, kasi di ba when you eat something sweet, sometimes, hindi mo na malasahan yung ibang bagay. No? Okay. Ang fruit cup is a very, sabi nila, in terms of parang metaphor siya for modernity, for industrialized living. Kasi, well, sa akin hindi, pero sa kaso mo, saan ka nakakahanap ng isang era na lahat ng kailangan mong prutas, ang gusto mong prutas, ay nasa isang lalagyan na pwede mong inuman, na pwede mong ganyan ka-convenient, no? Hindi mo alam kung saan galing, pero everything, kung saan ang farman yan, lahat sila ay ngayon may unity dito sa tasang ito. Yung melon mas matamis. Kahit nakapagpastillas ako. Sarap. Meron ba dahilan Na ano? kung bakit puro papaya yung napunta sa akin? Nilapag lang yan, Hindi naman ako namili. Kung Hindi gusto naman mo sa umaangal ako. Pero Okay, pwede hindi naman tayo papaya. mag-share. Pero if alam you mo kung want. sino pinapakain ng mga papaya? Yung mga hirap, saan? Maliban sa for digestion. Digestion, hirap makapag... Hindi rin, pwede rin, pero yan daw ang pinapakain. Ewan kung uso pa ngayon yan, nasa mga seminarista, sa mga parit seminarista. Okay, dahil? Dahil nakaka-temper daw yan Sige. ng unity. Nako, ang hirap ng usapin na yan. Ito na lang ang pag-usapan natin. Ang ating mga storya on social media. Unang-una on The Philippine Star. Balikan natin ang Talong Festival ng Villasis, Pangasinan. It was featured it featured the Talong Cook Fest. Ayan, nalito na ako. Okay. Umiwas nga sa papaya. Napunta naman sa talong. Bakit? Wala namang masama. Pinapakita natin na nakakatuwa kasi may picture tayo dito ng isang judge tapos yung mga dishes na nakikita natin is sushi roll eggplant creamy pesto. So iba-ibang atake talaga. Oo, sa eggplant. Ito sa ano ulit ito? Pangasinan. Villasis, Pangasinan. Oo. Maano sa asin yung lugar na yan. Pero sa mga kapatid natin sa Northern Luzon, creative nila magkaroon ng mga kung ano ng mga festival. Sushi roll eggplant. Imagine mo, parang masarap yan. Oo. Parang gusto ko ng ganun. Ako yung curious ako itong eggplant creamy pesto. Nako, eksakto yan, partner.
Sa totoo lang, ito. Nag-vegetarian kasi ako for a time. Ah, Pag sa mga ganyan, mapipilitan ka maging creative sa mga non-meat na mga produkto. oo. Ang mga realizations ko, ang tofu Ay, gusto ko yung tofu. plus eggplant ang among the most versatile Oo. na pwede mong iluto dahil ang daming ang daming mga forms na maaari silang mag-take on. Oo. Ito, pwede mong prituhin. Yes. Pwede mong medyo kadiri pag binoil unless sinigang. Pero halimbawa, yung creamy pesto, swak yan kasi Oo. creamy siya eh. Di ba meron nga pati yung mga eggplant lasagna? Naku, mga sinabi ganun, mo parang ating. sarap-sarap. Musaka. Oo, Diba? gusto ko yun. Gusto ko yun. Musaka, oo. Di ba mahilig rin ako yung iniihaw lang na na eggplant. inihaw na Oo. talong. Gusto ko yun. Natutuwa ako sa lasa. Tapos may konti kang mga kamatis-kamatis. Nako, Di ba? ihaw talaga. Naghahanap yun ngayon ng inihaw na isda or sa protein shucks, na oo ano. nga. So, may kasabay ito, incidentally, may kasabay ang Talong Festival. Ensalada daw, sorry, sumisingit si Direk. Ensaladang talong. Ensaladang talong. Oo. Tama rin, oo. Pero yung ensaladang talong, Rekti, di ba kailangang ihawin mo muna yun eh? Oo, bago mo siya buksan. Oo daw, oo. Kasi, para lumabas yung bango. Pag simpleng kulo lang, hindi mo yun. Nakakatuwa tong si Direk. Sabi niya, oo, yun, sarap yun. Natakam si Rekti. no? Gugutom na daw siya. Nagutom. Tapos, for some reason, parang mali kapag hindi mo nilagay yan, yung sinasabi mong dish. Pag hindi mo siya nilagay on a bed of banana leaves. Parang yan lang pwede niya paglagyan. Para sa akin, ha? Tapos, napaka-versatile, partner. Yun nga lang, may isang bagay na hindi mo dapat ginagawa sa talong. Ano? Sa akin, prito. Yung plain na deep fry mo siya. oo. Kasi parang sponge yan, ihigupin niya lahat ng mantika. Pero ang gusto ko, yung, although hindi naman siya deep fried, yung when you put egg, tapos kasi yung egg itself, kahit na medyo lightly oiled lang yung pan, or non-stick, yung ano ba tawag doon? Sa mga bata, tortang talong ang tawag. Yun na nga yun. Tortang talong. Basta with the egg. Masarap din yun. Diba? Oo. Anong ang sauce mo para sa tortang talong? Wala. Sasabihin mo ketchup. Hindi ako masos ngang tao. Talaga? Oo. Ako meron. Ano? Bagoong na may hint of mayonnaise para iba. Sila Swear. direct daw, Promise. toyo mansi. Sabi Pwede nila. rin, kanya-kanyang trip yan. Pero yung cream toyo mansi, subukan ko nga yun. Pero yun, sa talong, mayonnaise na may konting-konting bagoong. Parang kung nagsasawa na kayo. Oo, sa may iba lang ginagawa yung ninyo. yung flavor. Okay. Okay, at kasabay din yan. Oo. My God! Also in Pangasinan, Oo. Pangasinan Town, 2,000 kilos of pinakbet served for fest. Oo. Sa mga Pangasinan, no? Pinakbet. 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 Oo. Yan ang tawag din. Mahilig ka ba sa pinakbet? Hindi masyado. Bakit? Gusto ko yung ingredients, like yung, di ba may squash din doon, tapos may, tama ba? Oo, tapos may sitaw. Sitaw, may Gusto ko talong. yun, pero mas gusto ko siya ng Okra. gusto ko yung ginataan. Yung version na may gata. Mas gusto ko yun. Tama rin yan. Pero ako, sorry sa mga nasa bahay namin, sabihin natin na pagdating sa ganyang mga dish, ika nga in presidential parlance, suboptimal yung pagluto sa amin Ay, ganon. ng pinakbet. Pinakbet. Oo. Ah. Until nakakain ako ng totoong pinakbet. Saan? Pero hindi ko alam kung baka dahil sinabay ko lang sa beer yan at may bagnet sa tabi. Ay, kaya na nakumpara. Oh. Nakumpara tapos feeling ko, yung pinaglutuan nung ginisa ng pinakbet ay galing doon sa pinaglutuan Nung bagnet. ng bagnet. Kaya baka, Naiba na yung lasa. although nakatikim din ako ng medyo gourmet naman ito, Oh. alalay lang pala dapat sa bagoong, tsaka dapat maganda yung bagoong. Yung iba kasi ginagamit, sabihin natin, for select tastes lamang, yung maisda na bagoong, medyo funky yun. Yeah. Pero ito, ginawa niya, nilagyan pa niya ng atsuete. Para may orangey color. Oo.
Panalo, nakadagdag siya. Tempered lang yung bagoong din. At feeling ko may kinalaman din yung mga slivers of bagnut. Dapat pinagsama-sama mo na lang, naglabas ka na ng kanin. Baka mas na-enjoy mo yun. Ano sa Ilocano, Oh. ang ATM? Ano? Eh di, banknut. In fairness sa'yo, may baon ka today, ah. Okay, sige. Hindi pa tapos yan. Ay, meron pa ba? Okay, ano pang baon mo? Ito seryoso to. Oh, yun. Ano sa Ilocano ang eggplant? Ano? Google natin, tingnan mo. For ano lang to for Lalabas information. ba? Lalabas yan. Oh, Ilocano for eggplant. Sandali, Okay. sandali. Ilocano. Mm. Hindi, eggplant Nasa in phrasing Ilocano. yan. Nasa phrasing. Eggplant Oh. in Ilocano. In Ilocano, oo. Yes, din Ito? Stan. This one? Tama ba yung... Hindi. Ay ano, ikaw na magsabi. Walang Sabihin ko na ba? lumalabas eh. Oo. Kabati. T. Yan. Gusto ko yung talaga may pause ka. Oh, O yun nga. Oo nga. Seryoso. Ano sa Ilocano ang sitaw? ang dami mong baon. Hindi, ano? totoo to. Oo nga. Google mo. Ito na naman tayo. Sitaw. Ilocano. Ilocano. Oo. Gusto ko ikaw magbasa yan. At hindi mo... Hindi lumalabas eh. Dapat Ay! nire-read Ayoko, aloud. ayoko. Nire-read aloud natin. yan. Ayoko. Kinahihiya mo ang wika ng mga Hindi kapatid yun. natin sa Norte. Hindi. Ayoko Hindi mo lang, masabi yung word na... ayoko lang i-butcher. Gusto ko lang masabi siya ng tama. At since ikaw ang may idea kung paano sabihin ng tama, Utong. Utong. Diba? Hindi yun sa... Yun talaga tawag Ay, nila. yun yung ano talaga. Tongue. Kabati, T. Oo. magkahiwalay talaga. Pwede mong iugnay. Oh. Pero ibig sabihin, Napawisan ako, init. ano yan, kakatira mo yan ng pastillas. Oh. Oo. Anyway, sa lahat, kayo, meron ba kayong masarap na sikreto ng pagluto ng bagnut? Oo. Ano sa Ilocano naman ang maong? Maong, ano ba Yeah, yan? cheese. Teka, ano ba? I-google ko din Hindi mo ba? mag-google yan. Ay, ano? Direct. Direct, Eh ano di to? Wrangler. In fairness. Pasok. Ganun nga ang pagkakabigkas no. Wrangler. Parang bumper to bumper. Mm. Alright. Okay, sige, from Pangasinan, lipat naman tayo ngayon. What's happening over in Cebu, I believe. On the Freeman Cebu, canine dog named Bayani led authorities to the discovery of 170 million pesos worth of shabu in Cebu City. So yung 170 million worth daw of 170 million pesos worth of shabu ay nasa mga 25 kilos daw 'yan ng shabu, no. So may random inspection lang sa isang pier sa Cebu City. Tapos doon nila nakita na mukhang nasa isang trunk ng isang sedan. At ang nakasakay ay mag-ina na si Edna Loga yung pangalan. Nasa 64 years old, tapos yung kanyang anak na 42-year-old guy named, mabasa. Kaya mo yan. Oh, Edward Loga, ayan. So kita nyo naman, no? Ay, hindi pala kita. Ito, pakita natin. Ayan, napakaraming bags ng shabu. Gusto ko to, kula-kula. Oo nga eh. Nakaupo lang, no? Para, matatakip na lang ang mukha. Ayan. Ano kaya tong non-drug evidence na nakasulat? Okay, well and good. Palakpakan natin. Anong pangalan ng canine? Bayani. Bayani? Oo. Tunay kang bayani. Ang tanong, itong confiscated Ayan. evidence, saan mapupunta Ayan ngayon? ang tanong lagi, ano? Ito ngayon, mapupunta tayo sa ganyan topic. Ano sa Kapampangan ang shabu? Ano? E di, methamphetamine, hydrochloride. Okay. Ano, may sasabihin ka ba kay Bayani? Saludo Palakpakan natin si tayo, Bayani. Buti pa si oo. Bayani. Alam mo, madali manghuli. At maganda rin yan, kumumpis ka rin. Ang kumumpis ka, mga aso din. Para hindi na marisale. Marisale. Nako, Oo, ibang usapan pa yan, ano? Kasi di ba, alam natin ang nangyayari sa ganyan. Oo. Yung mga, di ba, certain personal, ito, issue yan last week, di ba? Nako, Diyos ko. Ang tanong dyan ang mga, we don't deserve dogs, sa totoo lang. Ito malungkot. Ano? Alam mo ba,
Sana, kayo kung naghahanap kayo ng mga alaga, ano, marami na ng mga ni-retire na mga canines. Nasa Bulacan daw ata ngayon, hindi ko alam. Or, hindi ko alam kung anong kinalaman ng post dito. Meron yata silang... Marami na nagre-retire kasi. Yung mga trainers sila, no? Partners talaga yung mga yan eh. Yeah. Kumbaga, Batman and Robin. Oo. Pero hindi sa totoo lang, mas Batman yung aso. Yung. Nagkataon pa talaga yung suot ko, no? Ngayon, pag nagre-retire yung isa sa... Pag nire-retiro sila, alam mo, nasa parang ano lang sila, pound. At naghahanap sila ng mga bagong magmamahal sa kanila. So, kung naghahanap kayo ng mga alaga at mga ganyan tipo gusto ninyo, maghahanap ng shabu sa kapitbahay. Sana naman hindi, ano? Baka madamay ka pa sa pag... Hindi, at least safe ka, shabu tsaka bomba. oo. Yan, i-adapt naman ninyo. Kasi marang kawawa sila eh. Yeah. Alam mo, you will never know such loyalty as with you can find in a dog. No? Walang, naku, Diyos ko talaga. Ako napaisip pa naman akong kumuha ng ano. Kumuha ka na, K9. K9. Alawahin mo na. Grabe naman yung dalawa, hindi na ako Oo. kasya sa ano. Patrain mo yung isa, ang aamoy siya ng kung may amoy na pabango ng ibang babae. Yan. Ganon? Oo. Or lipstick sa damit. Ay, may ganun pa siyang mga ano. Okay, sige. Maraming salamat again to Bayani. Of course, good job sa kanya. Bayani, ampunin kita. Oo. Okay, now we move on to our next story on Philippine Star via Life. Hundreds of couples to wed as Thai same-sex marriage law comes into force. Ayan, teka. Next natin. Yan. So alam natin lumabas to no una nung June pa lang ata nung unang in-announce to. And a lot of people in the transgender community are saying na talagang ang tagal-tagal nilang inabangan to na mangyari. And sabi nila, this is important daw, not just for us, pero para din daw sa kanilang mga anak. Sabi niya kasi finally, kumbaga parang magiging our family will become one. Yung binatawang salita ng isang miyembro ng LGBTQ plus community. Papasok yan mga ganyan. Siguro marami nagsasabi na, bakit kailangan lang magpakasal? Kasi may mga legal implications minsan. Halimbawa, kapag may sakit yung isa, Yes! di ba? Oo. Halimbawa, yung beneficiary, kunyari pagdating sa insurance, since hindi sila legally recognized by the government as an entity, sa iba mapupunta. Eh kung, di ba, sinasabi, you can't legislate love. Pero hindi, sa ganito mga usapin, kailangan halimbawa, manahan, halimbawa, ng mga properties. Mga ganyan. Hindi, kahit sabihin mo na walang financial, concerns involved. Can you just imagine, let's say, may nangyari dun sa partner mo at hindi ka pwedeng papasukin. Yeah. 'Di ba? Hindi ka pwedeng papasukin dun sa kwarto where that person might be taking their last breath, 'di ba? Parang hindi pwede kasi hindi kayo magkaano-ano, hindi kayo pamilya, 'di ba? Yung do not resuscitate, mga tawag doon. Yung pati 'yon. Minsan, yung magdedesisyon ay yung taong, kahit sabihin mo magkadugo sila, pero ang layo-layo. Whereas itong isa, na naging partner niya for life, Yeah. ay Has no say. no, si kawawa, no? So, sana naman, love wins. Love wins. At ito na nga, love wins. Kaya ako feeling ko marami Pero din. so far, 37 pa lang ang mga bansa sa buong mundo na kinikilala ang tawag na equal marriage. Yes. Equal marriage. Nako sa Asia. Kasi merong malaki, may mass LGBTQ plus wedding sa Bangkok. Ilang kaya yan, ano? Madami yan, for sure, na pupunta. Kasi sa Asia, pangatlo pa lang ang Thailand. Sunod sa Taiwan and Nepal. So, Diba? madaming mag-flock dyan sa Thailand for sure. Alright. Congratulations. Love wins, ika nga nila. Okay, moving on to entertainment news. Hindi masamang kiligin sa araw na ito dahil balik-tambala ng 90s love team na si Jolina Magdangal at Marvin Agustin. Yan at iba pang balita sa report ni Von Belinario. You still love him! I don't love him anymore. Ako, in love sa kanya? No. Trailer pa lang, damang-dama na ang kilig mula sa OG romcom royalty na Marjo o sina Marvin Agustin at Jolina Magdangal.
para yan sa reunion movie nilang XX Lovers. Kaya ang supporters na sumugod sa kanilang MediaCon at FanCon, hindi magkamayaw lalo ng kantahin na Marvin at Jolina ang hit song na Tameme. Aminado ang dalawang natagalan ng kanilang reunion project dahil gusto nilang maging bongga at hindi basta-basta ang kanilang pagbabalik big screen. Masasabi ko sa movie na to, kailangan nyo panoorin para maramdaman nyo na marami pang levels ang ibig sabihin ng love. May special participation din sa pelikula ang OG 90s youth-oriented gimmick barkada tulad ni na Judy Ann Santos, Mylene Dizon, G. Tonji at Dominic Ochoa. Makakasama din sina Loisa Andalio at J.K. Labajo. Nilinaw naman ni na Marvin at Jolina na wala silang kinalaman kung bakit naiba o naurong ang playdate o pagpapalabas sa pelikula ni na Kim Chiu at Paulo Avellino. Fans din kami ng Oo, Team Pao. oo. Nakikita namin yung mga projects nila at dalawang napakagagaling na mga artista. Yes. And sabi nga namin, magkaibang production company yung pelikula namin. So hindi namin alam kung ano yung mga nangyari sa kung paano yung release ng film nila. At saka friends din namin sila di ba? So walang ganun. Mapapanood ng XX Lovers sa February sa cinemas nationwide. Nagsanib puwersang muli ang ilan sa mga iconic OPM alt rock singers noong late 90s at early 2000s. Para yan sa Tanaw The Repeat Concert kasama sina Hana Rumawak, Asel Bisa, Aya De Leon, Luigi Basabas, Barbie Almalbis at Ichi Nadal. May handog din silang bagong awitin bilang grupo na kung tawagin ay Tanaw Collective. We're geared for an emotional roller coaster of a concert. Kasi syempre may highs and lows, 'di ba? Parang buhay lang. May highs and lows. Ganun din yung yung concert. May mag-expect kayo ng mga iyakan, ganyan. Sayawan. Halos sold out na ang kanilang concert na gaganapin sa February 9 sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City. Mula sa Manila Port area, lumipat na sa Parañaque office ang Philippine Star. 38 years na mula nang inintroduce nila ang color printing sa newspaper. Kaya ang slogan ng multi-platform media house, One Star, One Vision, para sa patuloy na paghahatid ng balita. But a new chapter, a new dawn for the Philippine Star. We have navigated through pivotal moments in our nation's history, unwavering commitment to truth, excellence, and service to the Filipino people. Congratulations, and they've done very well through the many years that we've invested in this broadsheet. Even during the pandemic, Star produced profits during those years, and last year was one of the highest profits I've ever registered. So it's a tribute to the management team and to the people of the Star, for doing so well. Alam mo yun, dyaryo namin dati nung teenager ako. Philippine Star. My God, tapos ang mga kolumnista nun, Diyos ko, Max Oliven, Luis Beltran, Teddy Benigno, man, heavy guts. Yung panahon na iba yung lingwahe talaga, big gamit nila sa language. At literary yung mga references sa mga panahon na yun. Congratulations sa Philippine Star. Pero sana lagyan ng marker yung opisina nila sa port area, di ba? Historic din yun eh. Oo. Congratulations. Congratulations po. Alright, at this point, batiin naman natin, Lourdes, ang lahat ng nanonood sa Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Alam na May natin. sinasabi ka kanina dyan. Ano? May binasa ka. Tukol sa weaponry. Off-cam ko na lang babasahin. Wag yun, baka ako'y mapahamak. Okay. Nanonood sa atin, Bea Dalisay. Good Thursday afternoon, Tito Lord and Tita Denise. Alex Fuentes. Oo, of Paolo course. Togano. Hello, pare. Oo. Sama mo na si Nico Cabales na bumabati sa atin, and si Ralph Domingo, attendance check. Sabi niya, I'm here, always waiting for Denise's evil laugh. Evil talaga, hindi pa pwedeng masaya lang. Okay, teka, sino pa? Elmo Cardenas,
Ano to? Yummy! Inihaw na talong with kamatis and sibuyas. Okay, watching again from Montalban, Rizal. Ano to? May pa-trivia. About talong. Noong mga panahong hindi pa natutuklasan na masarap sa hugan ang talong, ang tawag dito ay plant. Ha? Hindi eggplant. Okay, sige. Hindi ko na-gets. Ewan ko rin. Hey, Epic! From pakbet to shabu. Ang ganda ng transition, ha? Ganun talaga. Iba-ibang storya na dinadaanan natin dito. Okay. O hindi siya yung ang topic, mas Yung- ang focus natin yung doon bayani. sa canine dog. Correct. Actually, feeling ko, hindi ko nga alam minsan kung Try kung ko ganun yan. karami, kung ganun ka-prevalent yung drug problem sa Pilipinas. Ibig sabihin sa halos kanto na kinikilos, kung talagang yung mga canine ay may naaamoy, di ba? Pero sila rin ba'y natuturuan na dumedma? Dumedma. Oo, parang, boss, may naamoy ako pero kindatan mo ako pag papulusutin. Ay, ganon. Malay mo, di ba? Why not? Malay natin. Lahat naman Canine natatrain, tuloy ano? yun. Ay, punta ka sa Bulacan. Bulacan nga, sabi mo? Bulacan ata. Oo. Hanapin ko nga yun. Tapos, sa mga hotels, o kung saan man, meron ako masamang gawain eh. Ano naman yan? Nilalaro ko yung mga pag inaantay ko, kunyari, may inaantay ka, may nag-CR sa sakyan, pag may nakita akong canine dog, pag hindi, kung yung handler niya, kung hindi lang nakatingin yun, gugulong kami sa carpet ng canine na yun. Who's your group po? Ako kasi, alam mo, Kakamutin mahilig ko yung ako sa tiyan mo. aso, pero medyo mas guarded pa rin ako pag malaki yung aso. Oo naman. Kasi hindi akin eh. Oo. So, baka, siya na lang muna pag gulong-gulungin ko. Hindi na ako Naalala ko sasama. Sa isang hotel, parang, anong pangalan po niya? Tinatanong ko lagi pangalan. Pwede ho ba siyang sorry sir naka-break siya. Totoo ba? Naka-break Huwag mong daw. bulabugin, naka-break daw. Naka-break daw siya. Ganon ka-professional ang mga aw-aw. Hindi tulad ng iba dyan. Diba? Nako. Hindi na break. Ano? Naka-break pa rin. Pero magbe-break muna kami Pero sa panonood, huwag nyo kaming breakan. Magbabalik po ang Afternoon Delight. It's not you, it's us. Direct. Alright, magandang hapon po muli. This is Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourdes Vera. Siya po si Miss Denise Tan. Now, on to the news. China is urging the Philippines to, quote, stop peddling with the Chinese spy narrative. Beijing's Foreign Ministry spokesperson Mao Ning stressed that they always ask their nationals abroad to abide by the local laws. With this, Mao urged the Philippines to, quote, stick to facts and avoid shadow chasing. She also called on Manila to protect the lawful rights and interests of Chinese nationals in the country. Recall that Chinese Deng Yuanqing was arrested along with 2 Filipinos over alleged spying. Immigration records showed that he has traveled in and out of the Philippines since 2015 and is married to a Filipina. Military officials are now looking at possible links of the arrest and recent recovery of underwater drones in Philippine waters to a wide-scale espionage activity. Meantime, U.S. Secretary of State Marco Rubio says China's aggressive behavior towards the Philippines is undermining regional peace. In a phone call with Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Rubio stressed that China's actions are inconsistent with international law. He also underscored the United States' quote, ironclad commitments under the Mutual Defense Treaty. Before this, on his first day on the job, Rubio met with the Quad, a grouping of 4 countries, namely the US, Japan, India, and Australia. This meet was largely seen as an initiative to counter China's aggression in the region. In other news, Senator Risa Ontiveros has submitted an amended version of the controversial anti-adolescent pregnancies bill. She took into account some of the comments, including those from her very own colleagues.
Here is the full story. Rest assured, Mr. President, that I remain ready and willing to listen to the concerns and suggestions of all my fellow senators. Senator Risa Hontiveros had this to say as she files a substitute bill amending provisions of Senate Bill 1979, otherwise known as the Anti-Adolescent Pregnancies Bill. Here, the phrase guided by international standards was removed. This was a contentious phrase because some people misinterpreted it to mean the Philippines may follow more liberal norms. The freshened up version also indicates that comprehensive sexuality education is limited to those from ages 10 years and above, with the bill likewise including a provision guaranteeing academic and religious freedom. Hontiveros reworked the bill after 7 of her colleagues wrote to Senate President Chis Escudero to withdraw their signatures from the original measure. These are Senators J.B. Ejercito, Nancy Binay, Cynthia Villar, Bongo, Jingoy Estrada, Bong Revilla, and Loren Legarda. The lawmakers all said that a solution is still wanting on the ballooning number of teenage pregnancies in the country. But according to them, dialogue with stakeholders is much needed to address misconceptions about the bill. Nakinig din tayo dun sa clamor ng ating mga kababayan na even the President raised certain issues against the bill. And hindi pa nga napupunta sa Presidente, may pronouncement na siya na ililito. So why would we produce a committee report na alam naman natin na ililito na ng Presidente kahit hindi pa umaabot sa Malacan yun. For Villar, her move to withdraw support for Hontiveros' bill is simply a gesture of respect for concerns raised about it. She clarified that she does not reject the measure's objectives. Revilla shared this sentiment. Siyempre may apo ako, may anak ako, we have to protect them. So umasa kayo na kasama nyo kami sa laban na yan. Go, for his part, says he doesn't agree with any bill that could destroy the value of families and go against religious sensibilities. For Estrada, a contentious point of the bill is that very phrase, international standards. Hindi ko alam yung kung ano yung international standards. So, upon review, medyo hindi gukma sa kultura natin. Still, former Senator, now Education Secretary Sonny Angara can still see the anti-teen pregnancies bill intent and believes it should be supported. Yung intention ng bill is to limit teenage pregnancies, to reduce the number of teenage pregnancies. Kasi maraming bata na nabubuntis na hindi nila alam bakit sila nabuntis. Bukod doon, hindi nila alam yung responsibilidad ng pagiging buntis. Mobile journalist Amy Atienza, We Are One News. Meantime, President Marcos says he has not read the substitute Senate Bill 1979. He earlier described the measure as abhorrent and full of woke absurdities. At this point, let's see some stories on One News. All 17 Filipino seafarers previously hostaged by the Houthis have been released. They are now under custody of the Philippine Embassy in Muscat, Oman, and are expected to return home tomorrow. The crew was held hostage since November 2023. Basilan Governor Jim Saliman condemns the attack in Sumisip town that resulted in the deaths of 2 soldiers and injured 7 others. Saliman attributed it to, quote, misguided elements of the MILF. Meantime, Peace Advisor Carlito Galvez Jr. said the attack was intended to derail the peace process in Basilan. He also announced the deployment of joint security forces to de-escalate tensions in the area and investigate the attack. A magnitude 5.8 earthquake hit San Francisco, southern Leyte at 7:39 a.m. today. The earthquake had a depth of 14 kilometers and was tectonic in origin. In Libagon, glassware at a local store was shattered while a road in Himayangan, Liloan, was cracked due to the quake. Philippine ship BRP Cabra has replaced BRP Suluan to monitor and challenge Chinese vessel 3103 near the coast of Zambales.
Last week, China deployed its so-called monster ship in the area, the closest Chinese vessel yet to the Philippine coastline. And the Education Department says the phased implementation of the revised senior high school curriculum will be implemented this incoming school year. Under this, the core subjects will be reduced from 15 to just 5 to 7. Alright, sa iba pang mga balita, pati mga celebrities sa ibang bansa ay hindi ligtas sa tinatawag na love scam. Alright, an actor in Singapore was victimized by a Filipina he met online. News 5 correspondent Gerard de la Peña has the details. Sa susunod na buwan pa sana magbabakasyon sa Pilipinas ang Singaporean actor na si Lawrence Pang. Pero napaaga siya para ireklamo ang Pinay na nang scam sa kanya sa isang dating site. I went online to search for a suitable candidate, if I may call it. And I found a few, but this is the only one who responded to me. All right? And I made it quite clear that, I'm strictly here for holiday and I want a companionship to sort of bring me around and all that. Along the way, it got flirty, While we were chatting, got flirty. I said, wow, this girl is flirting with me. And I felt my ego was boosted. Dito na raw siya inalok na nagpakilalang Maika na mag-invest sa isang online store. 10% daw ang kita sa bawat produktong maibebenta. Mula $1,000, umabot daw sa $35,000 o halos 2 milyong piso ang na-invest niya. The way I looked at it, it was so professional, like any other professional online company, they will ask for your KYC, know your customer thing. They need my ID to show that I'm a real person. They need my address, my residential address, everything. It was so professional. Pero nagtaka na siya nang sabihan na hindi niya basta-basta mawi-withdraw ang pera dahil bawal daw ang may outstanding purchase. Kaya dali-dali na siya lumapit sa tanggapan ni Senator Raffy Tulfo sa Wanted sa radyo. Nagpatulong siya magsampa ng kaso sa PNP Anti-Cybercrime Group. How do you feel about this whole situation? Terrible. Terrible. I have lost my integrity. I have lost my... I'm a church member, And to be caught in something like this is unforgivable. Ayon naman sa CICC, 2 foreigners ang lumapit sa kanila nitong Disyembre matapos umanong mabiktima ng love scam. At heto, may mga Pilipino rin palang biktima. Gaya ni Julie, di niya tunay na pangalan. Bagot daw siya sa trabaho nang makachat ang nagpakilalang sundalong Norwegian. Pero bigla itong nanghingi ng 20,000 pesos na gagamitin daw para ma-access ang kanyang bank account. Siyempre man, pogi. Tatawagin kang babe, hindi ko naman po naranasan yun eh. Sabi niya, yung bank account daw niya na hold. Kailangan ko daw magpadala ng ganitong halaga sa kanya para ma-open. Sabi ng amo ko, ay wag kang magbibigay ng kahit ano. Kaya doon po ako na scammer siya. Tapos yung time na yun, blinak ko na po siya. Ayon sa CICC, umaabot sa 15 kaso kada araw ang nagre-report noong 2023 at 2024, lalo na kapag papalapit ang Pebrero. And they know highly vulnerable tayo. And they know ang Pilipino masipag magtrabaho kaya maraming ipon. Kaya tinatarget tayo. Siguradong sa mga dating apps ang takbo ng maraming mga single lalo't papalapit na ang buwan ng mga puso. Hindi naman talaga masama pero merong mga dapat pag-ingatan para makaiwas sa scam. Para maiwasang ma-scam, dapat X na sa mga red flags na ito na inilista ng Scamwatch PH. Masyadong maganda o pogi ang profile picture, walang verification symbol, walang social media account, ayaw makipag-video call o makipagkita, at lalo na kapag humihingi na ng pera. Payo rin ng CICC, iwasan muna ang messaging apps gaya ng WhatsApp at Telegram kung saan na ire-report ang bulto ng mga kaso. Here are some stories we're watching ahead of the 2025 polls. The Commission on Elections will resume the reprinting of official ballots for the 2025 midterm polls on Saturday, January 25.
The reprinting was initially scheduled for January 22 but was delayed after the Supreme Court issued additional temporary restraining orders against the disqualification of several candidates. COMELEC Chair George Garcia assured the poll body would comply with the Supreme Court's orders. He also noted that the TROs have resulted in a 3-week delay. The Commission on Elections is exploring the possibility of enforcing an ayuda ban for the upcoming midterm elections. If implemented, the ban would include the AKAP and AICS program from the Department of Social Welfare and Development, as well as the TUPAD program from the Department of Labor and Employment. It would cover transportation, cash, and educational assistance. The ban is being considered for implementation 10 days before the election on May 12. The Department of Information and Communications Technology, or DICT, has warned candidates against the illegal use of text blasting machines in their campaigns. The warning came after the Philippine National Police Anti-Cybercrime Group arrested a Malaysian national for allegedly selling text blasting machines. The DICT suspected that his clients were not limited to scammers but also included politicians. All right, as we count down to the 2025 midterm elections, let us take a closer look at the country's party list system. What does it really represent? What does it mean? How does it work? And is it really a party of the ruling few to which no one is invited, especially us? One News Chief Correspondent and Storycon host Ed Lingao explains. Ano ba itong party list system? Meron po tayong dalawang uri ng congressman. Ang district congressman, tumatoy ang kinatawan ng isang komunidad. Pinili po siya ng mga residente sa isang partikular na distrito o lugar. At nariyan ang party list congressman. Kinatawan siya ng isang grupo o party list na pinili ng mga botante sa kung anong dahilan. Maring dahil bilib sila sa advokasya nito o baka naman dahil bilib sila sa bigote na nag-endorso sa grupo. Bakit may ganun? Ang tawag po dito ay proportional representation sa Kongreso. Ang Kongreso ay binubuo hindi lamang ng kinatawan ng mga distrito, kundi kinatawan din ng mga ideya, mga advokasya o mga sektor ng lipunan. At ang kanilang dami na ayon sa bilang ng botong makuha ng grupo nila. Sa party list system, ang binoto mo ay ang partido at hindi po yung tao. Sa gantong paraan, mga ideya at prinsipyo sana ang pupronta sa eleksyon at hindi mga personalidad. At kung sino mang party list group ang makakuha ng minimum na 2% ng total party list votes, bibigyan siya ng isang upuan sa Kongreso hanggang maximum ng 3. At ayon sa konstitusyon, dapat 20% ng Kongreso binubuo ng party list congressman. Ang gandang konsepto sana kung maayos. May panablasala tayo sa mga dinastiya na naghahari sa mga baluarte at may totoong demokrasya na nakabase lamang sa prinsipyo. At pagandaan sana ng plataforma, hindi pagandaan ng sayaw. All right, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. And as we do that, here are 3 things to see, courtesy of the Associated Press. Stay tuned. Nearly 100 jurors will pack into a Los Angeles courtroom on Wednesday with the possibility they'll serve on the 3-week trial of rapper A$AP Rocky, who's charged with firing a gun at a former friend. The hip-hop star, fashion mogul, actor and longtime partner of Rihanna turned down a plea offer of 6 months in jail and will instead risk a guilty verdict and a years-long prison sentence. Celebrities including Bradley Cooper, Adrian Brody, and Idris Elba squeezed into the Louis Vuitton collection as the brand transformed the Louvre into a stunning stage for Paris Fashion Week. Pharrell Williams' latest menswear collection took a vibrant dive into Japanese aesthetics blended with Americana-inspired looks. As rare freezing storms charged through Texas and the northern Gulf Coast on Tuesday, a group of nuns and a priest from St. Catherine of Siena Catholic Church enjoyed a snowball fight. Father Tim took on 3 sisters as snow fell for the first time in a decade near New Orleans. And we're back. You're still watching Afternoon Delight. Thanks for staying with us. Now, after a decade-long wait, the Philippines is making a big comeback in the professional golf scene with the Smart Infinity Philippine Open 2025.
For more on the Asian Tour season opening tournament, watch this special report by Bea Escudero. After a 10-year hiatus from the Asian Tour, the Philippine Open makes a spectacular return this week as the season's opening event featuring a remarkable field of competitors and celebrating a new title sponsor, Smart Infinity. I believe the most prestigious golf tournament in the Philippines, Philippine Open. It's the 102nd Philippine Open, and we've been away for 4 or 5 years, I think. No, so now I think I'm happy it's back. Now that golf has also picked up as a sport in this country, especially after the pandemic. Having the Philippine Open here and having the Filipino fans watch the best players in Asia play and really just try to attack a very challenging course in this nature, Manila South was very, very challenging. I hope the wind picks up a bit para mas mahirap ng konti. But they've shortened, they've made it a par 70. So they made 2 par 5s into par 4s. So added a bit more difficulty. This year marks the 5th time Manila Southwoods has hosted the National Open, with previous events held there in 1993, 1994, 1996, and 1999. A bit different, you know. The last Asian Tour event we had was 2017 or 18 here, but it's very special for not only for me but all the other Filipino golfers to have an Asian Tour event here. And the Philippine Open is very, very special to my heart. You know, it was the first Asian Tour event I won 10 years ago, 2015. I've won it twice. I was very lucky to win it twice, but hopefully I can win it for a 3rd time this week. As mentioned, the Asian Tour Philippine Open kicks off with a Pro-Am full scramble. This refers to a type of event where professional golfers team up with amateur golfers in a relaxed and fun competition. Nice quad. We had the chance to speak to some of the participants and winners of the said event. I really enjoyed it. This is my first time to join a Pro-Am, and I'm thankful for the NGAP for inviting me. I came in here with the idea of, since it was a scramble and best ball, so I was hoping that maybe 5 or 6 of my drives that will be chosen, so which I achieved. But it was nice to seeing all these pros and how they play, and so it was a learning experience for me. The winner of the Pro-Am tournament, may we call on the NGAP board, led by our professional player, Mr. Chase Kepka. Really just kind of getting the feels back, and I'm just excited to be back out here and playing. And I really like the course this week, so just got to make some putts out there, and hopefully we get to celebrate some more on Sunday. Maraming salamat sa inyo for your support, the golfing fans of the Philippines. Please join us here in Manila Southwoods starting tomorrow, January 23 to 26, for the 102nd Philippine Open. See you here. All right, these days, it's not just rice that's a problem, but also the Philippines' milk supply. And this is something that Metro Pacific Agro Ventures wants to solve. Mobile Journal, Kailang Makantan, tells us how. Kilalang agricultural country ang Pilipinas, pero yung gatas na iniinom natin, 1% lang ang dito mismo sa bansa pinoproduce. There are many factors that could affect milk supply, which is why we have to study and prioritize the care required by our most important biological assets, our cows. Kaya sumabak ang Metro Pacific Agro Ventures sa isang matapang na misyon, ang maging pinakamalaking tagapagtaguyod ng food sustainability sa bansa. Inumpisahan nila sa kanilang brand na Carmen's Best. Sobrang sarap ng ice cream niyan, di ba? 100% local pa. Kaya ngayon, magkakaroon na rin sila ng fresh milk na 100% local din. Show them how it's done. Ika nga. We have formulations already for yogurt, which we will launch when the time comes. We have cheeses, butter, creams, and many, many more. No? Maybe the next logical step would be get into beef production. Maybe. Para masigurong tuloy-tuloy yan, bumili sila ng isang farm sa Bukidnon. Tama kayo ng narinig. Ma-enjoy din ito ng mga kapatid natin sa Vismin. Happy pa rin ang mga taga-Luzon dahil magbubukas din ang isang facility nila sa Laguna ngayong taon. Mobile Journal, Kayla Makantan,
Hatid ang mukha ng balita. Alright, eto na talaga mga kapatid. Ang last stretch ng ating show, alam na this. Ito ang segment na magdudulo talaga ng kagandahan ng asal, kikinis ang inyong kutis, hahaba ang inyong buhok, at magpapalinaw ng inyong mga mata sa katotohanan. Wala nang duda, eto na po, oras na para sa I Saw the Signs. Alright, today's edition, parang delight lang natin. At parang ngipin ng aking kaibigan. Ano? Bakit pa yung ngipin? Sari-sari yung kulay. Okay. Grabe siya. Ano? Sari-sari daw. So, okay, miscellaneous. Ang bacon, hotdog at itlog. Kung merong tapsilog, Miss Denise Tan. Merong baho eh. Merong baho itlog. Ang pangit. Bakit naman gano'n na naisipan mong pangalan? Oo. Sige, ano bang pwedeng niyan? Na shortcut. Ha? Anong pwedeng parang acronym niya? Badoglog. Ewan ko. Papatingin nga ulit. Baholog. Bacon, hotdog, itlog. Oo. Di bakhotlog. Pangit eh. Hot. Or, Sana nilagyan niya ng T. Hot na lang. Or bakdoglog. Pangit eh. Oo, baho. Mas natural talaga Sa bagay, natural talaga yung baho itlog. Tsaka mas may hatak din kasi. Marketing. San yan? Diba? Pero isipin mo, alam ba, kung sa Rockwell yan, may ganyan. Chef Jesse, kunyari na restaurant. Baho itlog. Siguro babasahin ng mga tao. Gordon Ramsay. Behu. Gordon Ramsay's. Behu itlog. Newest breakfast nuke. Baho itlog. Okay, next up we have, ano next natin nakita? Genuine fake watches. Genuine fake watches. Oo. Alam, may pangontra ako dito. Ano? Oo. So, pag nabasa mo siya, anong tanggap mo sa kanya? Napeke. Bakit mo nasabi? Genuine naman daw. Ha? Genuine, totoong-totoo na peking watches siya. Oo. Pero alam mo, mas makapangyarihan yan kung gagawing adverbial phrase yung genuine. Go. Genuinely fake. Pwede. Or isa siyang oxymoron. O, emphasis on the moron. Okay. Next. Dung 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 dung. Ang pangalan ng taxi niya ay Vanilla Ice. Vanilla Ice. Kung kayo po ay pinanganak before the year 1992, hindi niyo na magagets yung reference na yan. Si Vanilla Ice ay ang... Di ba may sayaw yun? Yan yung mga... Sasabihin natin, Ice Ice Baby was one of the biggest hits of the latter part of the 1980s. I should know. I lived through that nightmare. Vanilla Ice. Alright, stop. Collaborate and listen. Hindi mo alam yun, ano? Kala ko, Hamilton. Iba yun eh. Later on. Iba yun. Okay. Sige, kung may mga nakita po kayong signs, please send them to us at afternoondelightON@gmail.com. Okay, may oras pa ba tayo? Nako, bitin na tayo sa oras. Okay, that will have to do it for us this Thursday, January 23. Thanks again for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Siya si Denise Tan. Kahit sobrang ganda, ay hindi kayo masascam pagdating sa pag-ibig. Alright. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lord De Vera. Ingatan niyo ang inyong mga bulsa. Ako po. Have a delightful afternoon. Basta.